Naisip mo na ba kung bakit may mga taong ginagawa ang lahat para maging mabuti, pero sila pa ang nakakaranas ng matinding pagdurusa? Paano kung ang mga pagsubok na gusto mong takasan ngayon ang mismong daan na ginagamit ng Diyos upang ihanda ka sa mas malaking layunin? Ganito nagsimula ang kwento ni Jose, isang binatang ipinagkanulo ng sarili niyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin. Ngunit kalaunan ay naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Ehipto. Nagsimula ang lahat sa lupain ng Canaan, kung saan naninirahan si Jacob kasama ang kanyang malaking pamilya. Mayroon siyang 12 anak na lalaki, ngunit higit niyang minahal si Joseph dahil ito ang unang anak nila ng pinakamamahal niyang asawa na si Raquel. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal, ipinagawa niya si Jose ng isang makulay na balabal na hindi isinusuot ng karaniwang tagapagpastol. Para sa kanyang mga kapatid, malinaw ang mensahe, si Jose ang paborito ng kanilang ama. Dahil dito, unti-unting napalitan ng inggit ang pagmamahalan sa kanilang pamilya. Hindi na magawang makipag-usap ng maayos ng kanyang mga kapatid kay Jose. Ang bawat araw na lumilipas ay lalo lamang nagpapabigat ng galit na kanilang kinikimkim. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon si Jose ng isang panaginip. Nakita niyang ang mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa sarili niyang bigkis. Nang ikwento niya ito, lalo silang nagalit dahil inakala nilang gusto niyang maging hari nila. Hindi pa roon nagtapos ang lahat, muli siyang nanaginip. Sa pagkakataong ito, nakita niyang ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumuyuko sa kanya. Kahit si Jacob ay nagtaka sa panaginip na iyon, bagaman itinago niya ito sa kanyang isip dahil alam niyang maaaring may ipinapakita ang Diyos. Isang araw inutusan ni Jacob si Jose na puntahan ang kanyang mga kapatid na nagpapastol ng mga tupa sa Dotan. Wala siyang kaalam-alam na iyon na pala ang araw na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Mula sa malayo pa lamang, nakita na siya ng kanyang mga kapatid. Sa halip na salubungin siya bilang kapatid, nagplano silang patayin siya. Tingnan ninyo, dumarating na ang mapanaginipin, sabi nila. Ngunit tumutol si Ruben, ang panganay. Ayaw niyang mabahira ng dugo ang kanilang mga kamay, kaya iminungkahi niyang ihulog na lamang si Jose sa isang tuyong balon. Ang lihim niyang plano ay balikan ito at iligtas. Pagdating ni Jose, agad nilang inagaw ang kanyang makulay na balabal at itinapon siya sa balon. Isipin mo ang takot na naramdaman ng isang binatang wala namang ginawang masama sa kanyang mga kapatid. Ang mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya, ang mismong unang nagtaksil sa kanya. Subalit hindi pa iyon ang pinakamasakit nang may dumaan na mga mangangalakal na Ismailita patungong Ehipto. Iminungkahi ni Juda na ipagbili na lamang si Jose kaysa patayin. Kaya hinila nila siya mula sa balon at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala kay Jose ang kanyang pamilya, kalayaan at kinabukasan. Gayunpaman may isang bagay na hindi kailanman nawala, ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Upang maitago ang kanilang ginawa, pinatay ng magkakapatid ang isang kambing at isinawsaw sa dugo ang makulay na balabal ni Jose. Pagkatapos ay ipinadala nila ito kay Jacob. Nang makita iyon ni Jacob, naniwala siyang nilapa ng mabangis na hayop ang kanyang pinakamamahal na anak. Labis ang kanyang pagdadalamhati at tumanggi siyang maaliw ng sinuman dahil ang akala niya ay hindi na niya muling makikita si Jose. Samantala, ang karabanang sinasakyan ni Jose ay patuloy na naglakbay patungong Ehipto. Para sa isang alipin, tila wala ng pag-asa ang kanyang kinabukasan. Ngunit para sa Diyos, nagsisimula pa lamang ang plano na matagal na niyang inihanda. Minsan, ang mga pangyayaring akala natin ay katapusan na ng ating buhay ay simula pa lamang ng layuning hindi pa natin nakikita. Ngunit hanggang kailan mananatiling tapat si Jose kung ang bawat hakbang ng kanyang buhay ay tila puro pagdurusa lamang? Pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose kay Potifar, isang mataas na opisyal ni Faraon at kapitan ng mga bantay ng palasyo. Mula sa pagiging paboritong anak ng kanyang ama, isa na lamang siyang alipin sa banyagang lupain. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Anumang gawain ang ipagawa kay Jose ay maayos niyang natatapos.
Dahil dito napansin ni Potiphar na tila may kakaibang pagpapala sa binata. Hindi nagtagal, ipinagkatiwala niya rito ang buong sambahayan. Halos wala na siyang inaalala maliban sa pagkaing inihahain sa kanyang mesa. Sa unang pagkakataon matapos siyang ipagbili ng kanyang mga kapatid, tila unti-unti nang bumabalik ang kanyang buhay. Ngunit dumating ang isang pagsubok na mas mahirap kaysa sa pagiging alipin. Napansin ng asawa ni Potiphar ang kagandahan ni Jose. Araw-araw niya itong inaakit upang magkasala. Ngunit sa bawat tukso, iisa lamang ang sagot ni Jose. Paano ko magagawa ang napakalaking kasamaan na ito at magkakasala laban sa Diyos? Hindi niya iniisip ang pansamantalang kasiyahan. Mas mahalaga sa kanya ang katapatan sa Diyos kaysa sa anumang maaring makuha niya. Dumating ang araw na silang dalawa lamang ang nasa loob ng bahay. Muli siyang hinila ng asawa ni Potiphar at pinilit na sumama rito. Sa halip na magpadala sa tukso, iniwan ni Jose ang kanyang balabal at tumakbo palabas ng bahay. Dahil sa kahihiyan at galit, nagsinungaling ang babae. Ipinakita niya ang balabal ni Jose at pinaratangang tinangka siyang pagsamantalahan. Nang marinig iyon ni Potiphar, nagalit siya at ipinabilanggo si Jose sa mata ng tao, parang walang saysay ang kanyang katapatan. Tumanggi siyang magkasala, ngunit bilangguan pa rin ang kanyang kinahinatnan. Subalit hindi doon nagtapos ang kwento, maging sa loob ng bilangguan na natili ang Diyos kay Jose. Napansin ng pinuno ng kulungan ang kanyang sipag, katapatan at karunungan. Kalaunan, ipinagkatiwala rin sa kanya ang pamamahala sa iba pang mga bilanggo. Lumipas ang mga araw hanggang sa may dalawang opisyal ni Faraon na naibilanggo rin. Ang isa ay tagapaglingkod ng alak at ang isa naman ay punong panadero. Isang umaga napansin ni Jose na balisa ang dalawa. Napanaginipan pala nila ang mga kakaibang pangitain, ngunit walang makapagpaliwanag sa kahulugan ng mga ito. Sinabi ni Jose, ang pagpapaliwanag ng panaginip ay mula sa Diyos. Ikwento ninyo sa akin. Ipinaliwanag niya ang panaginip ng tagapaglingkod ng alak at sinabi niyang makalipas ang 3 araw ay ibabalik siya ni Faraon sa kanyang tungkulin. Ngunit iba ang kahulugan ng panaginip ng punong panadero. Sinabi ni Jose na makalipas din ang 3 araw ay papatayin siya. Eksaktong nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Jose. Bago makalaya ang tagapaglingkod ng alak, nakiusap si Jose. Kapag nakabalik ka na kay Faraon, sana ay maalala mo ako. Wala akong ginawang kasalanan upang mapabilang sa kulungang ito. Ngunit nang makalaya ang opisyal, nakalimutan niya si Jose. 1 araw, 2 araw, 1 buwan, 1 taon, hanggang naging 2 buong taon. Nanatili si Jose sa bilangguan, tila nakalimutan na ng lahat. Ngunit may isang hindi kailanman nakalimot sa kanya. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit walang nakikitang pagbabago si Jose. Ang mga pintuang akala niyang sarado magpakailanman ay unti-unti nang inihahanda upang mabuksan sa tamang panahon. At dito marahil mapapansin natin ang mahalagang aral sa kwento ni Jose. May mga pagkakataon ding ganito sa ating buhay. Tapat tayong namumuhay, nagsisikap at naghihintay, pero tila walang nangyayari. Kapag dumating ang panahong iyon, mananatili ka pa rin bang nagtitiwala sa Diyos? Kahit pakiramdam mo ay nakalimutan ka na ng buong mundo. Lumipas ang 2 buong taon na tila walang nangyayari sa buhay ni Jose. Gayunpaman, sa araw na itinakda ng Diyos, nagkaroon ng 2 panaginip si Faraon na walang sinumang tagapayo o pantas sa Ehipto ang makapagpaliwanag. Doon lamang naalala ng tagapaglingkod ng alak ang binatang Hebreo na nakilala niya sa bilangguan. Agad na ipinatawag si Jose. Iniahit ang kanyang balbas, pinalitan ang kanyang damit at dinala siya sa harapan ni Faraon. Sinabi ng hari, "Narinig kong kaya mong magpaliwanag ng panaginip." Ngunit sumagot si Jose ng may pagpapakumbaba, "Hindi po ako. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang sagot." Ikinwento ni Faraon ang kanyang panaginip. Nakita niya ang 7 matatabang baka na nilamon ng 7 payat na baka. Pagkatapos ay nakita naman niya ang 7 hitik na uhay ng trigo na nilamon ng 7 tuyot na uhay. Ipinaliwanag ni Jose na iisa lamang ang kahulugan ng 2 panaginip. Darating ang 7 taon ng napakasaganang ani sa buong Ehipto. Pagkatapos nito ay susunod ang 7 taon ng matinding tagutom na magpapalimot sa kasaganaan ng nakaraan.
Hindi lamang ipinaliwanag ni Jose ang panaginip. Nagbigay rin siya ng payo. Sinabi niyang dapat magtalaga si Faraon ng isang matalinong tao upang tipunin ang bahagi ng ani sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na pagkain kapag dumating ang taggutom. Humanga si Faraon sa kanyang karunungan. Sinabi niya, "Mayroon pa bang ibang taong tulad nito na kinasasaligan ng Espiritu ng Diyos?" Sa mismong araw na iyon, inalis si Jose mula sa bilangguan at itinaas bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Isinuot sa kanya ang singsing ni Faraon bilang tanda ng autoridad. Binihisan siya ng mamahaling lino at isinakay sa pangalawang karo ng kaharian. Isipin mo yon, mula sa balon, naging alipin, mula sa pagkaalipin, naging bilanggo, mula sa bilangguan, naging pinuno ng pinakamakapangyarihang kaharian noong panahong iyon. Hindi ito nangyari sa loob ng isang gabi. Mahigit 13 taon ang lumipas mula nang ipagbilis siya ng kanyang mga kapatid. Bawat taon ng paghihintay ay bahagi ng paghahanda ng Diyos. Nagsimula ang 7 taon ng kasaganaan at sinunod ni Jose ang kanyang plano. Tinipon niya ang napakaraming trigo hanggang hindi na ito mabilang. Pagkaraan nito, dumating ang matinding taggutom. Hindi lamang Ehipto ang naapektuhan. Pati ang lupain ng Canaan ay kinapusan ng pagkain. Dahil dito, napilitan ang mga kapatid ni Jose na maglakbay patungong Ehipto upang bumili ng butil. Hindi nila alam na ang lalaking kanilang kahaharapin ay ang kapatid na minsan nilang ipinagbili bilang alipin. At higit sa lahat, hindi nila alam na matutupad na ang panaginip na ibinigay ng Diyos kay Jose maraming taon na ang nakalipas. Nang pumasok sila sa harapan ng tagapamahala ng Ehipto, yumuko sila bilang paggalang. Hindi nila namalayan na ang simpleng pagyukong iyon ang katuparan ng panaginip na minsan nilang kinutya. Nang makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, agad niya silang nakilala. Gayunpaman, hindi siya nagpahalata. Sa halip, kinausap niya sila na parang mga dayuhan at sinubok ang kanilang mga puso. Inakusahan niya silang mga espiya. Natakot ang magkakapatid at ipinaliwanag na sila ay 12 magkakapatid. Ngunit ang bunso ay naiwan sa kanilang ama at ang isa ay wala na. Ang isang wala na tinutukoy nila ay si Jose mismo. Bilang pagsubok, iniwan ni Jose si Simeon sa Ehipto at inutusang bumalik lamang sila kapag kasama na nila ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Pagbalik nila sa Canaan, ikinuwento nila kay Jacob ang lahat ng nangyari. Noong una ay tumanggi siyang paalisin si Benjamin dahil natatakot siyang mawala rin ito. Subalit nang lumala ang taggutom at maubos ang kanilang pagkain, wala na silang ibang pagpipilian. Sa ikalawang paglalakbay, kasama na nila si Benjamin. Nang makita ni Jose ang kanyang tunay na kapatid sa iisang ina, halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Umalis muna siya sa silid upang umiyak, saka bumalik na tila walang nangyari. Gayunpaman, may isa pa siyang huling pagsubok. Palihim niyang ipinalagay ang kanyang pilak na kopa sa sako ni Benjamin. Pagkaalis ng magkakapatid, ipinahabol niya ang kanyang mga tauhan at pinaratangang ninakaw ang kopa. Nang matagpuan ito sa sako ni Benjamin, natulala silang lahat. Sa pagkakataong iyon, maaaring iwan na lamang nila si Benjamin at iligtas ang kanilang sarili, katulad ng ginawa nila kay Jose maraming taon na ang nakalipas. Ngunit iba na sila ngayon. Lumapit si Judah at nakiusap kay Jose. Sinabi niyang matanda na ang kanilang ama at hindi nito kakayaning mawala rin si Benjamin. Kaya handa siyang manatili bilang alipin kapalit ng kanyang bunsong kapatid. Doon nakita ni Jose ang pagbabagong matagal niyang hinihintay. Hindi na sila ang dating mga kapatid na puno ng inggit at galit. Natuto silang magmahal, umako ng pananagutan at magsakripisyo para sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Pinaalis niya ang lahat ng taga-Ehipto sa silid. Pagkatapos ay malakas siyang umiyak. Sinabi niya, "Ako si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?" Hindi makapagsalita ang kanyang mga kapatid. Natakot sila dahil akala nila ay oras na ng paghihiganti. Ngunit lumapit si Jose at sinabi, "Huwag kayong matakot. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito. Nauna akong isinugo ng Diyos upang iligtas ang maraming buhay." Hindi sinabi ni Jose na tama ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Mali ang kanilang pagtataksil.
Ngunit ipinakita niya na kayang gamitin ng Diyos maging ang masasamang pangyayari upang tuparin ang kanyang mabuting layunin. Pagkaraan nito, inanyayahan ni Jose ang buong pamilya ni Jacob na manirahan sa Ehipto upang makaligtas sa tagutom. Muling nagkita ang mag-ama matapos ang napakaraming taon. Ang ama na naniniwalang patay na ang kanyang anak ay muli itong nayakap. Matapos mamatay si Jacob, muling natakot ang mga kapatid ni Jose. Inakala nilang baka ngayon na siya maghihiganti. Hanggang sa huling araw ng kanyang buhay, nanatiling tapat si Jose sa Diyos. Hindi siya nagpaalipin sa galit, hindi siya nagpadaig sa paghihiganti. Pinili niyang magpatawad dahil nakita niyang higit na dakila ang plano ng Diyos kaysa sa sakit na dinanas niya. At ngayon, isang tanong ang maiiwan sa bawat isa sa atin. Kapag dumating ang panahon na tila ipinagkanulo ka ng mga taong pinakamamahal mo, o kapag pakiramdam mo ay hindi patas ang mga nangyayari sa buhay mo, ano ang pipiliin mong dalhin sa puso mo? Galit na unti-unting sisira sa iyo? O pagtitiwala na maaaring ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na iyon upang ihanda ka sa layuning hindi mo pa nakikita?